sa Messenger kasi siyempre nagme-message kami, no? Eh, iba yun. Iba yung sinabi ko kahapon na yung nagpakilalang isa siyang professor. Meron namang iba din na kunwari nasa Pilipinas, tapos nasa Cagayan. At ang message niya sa akin, dahan-dahan, ang una maganda, tapos dahan-dahan pumangit. Kaya nainis ako, sinabi pa naman niya na, hindi mo ba alam na dito sa internet ay may satanas? Sabi niya gano'n. Kaya doon ako talagang, may satanas pala ha. Sige, kakalabanin ko yan. Doon na nag-start talaga. Sabi ko, ano ba yung... ano ako doon dalawa yung feeling ko takot at saka strong. At yun na, nag-start ako ng yung Word of God. Kasi yun pala, doon ko nalaman na yun ang way sa akin ni Lord para mag-spread ako ng Word ni Lord. Yung sabi ko kakalabanin ko, yun pala. Kasi bad spirit di ba? Siyempre, pag ang Panginoon ang hawak ko, so i-ano ko yung mga word niya. Yun na yun mga kaibigan, nag-start. Ang na-amaze nga ako kasi everyday yun mga kaibigan Kaya dahan-dahan ko po ikwento sa inyo. So ngayon babasa muna ako. Sana po ay meron kayong matutunan sa araw na to mga kaibigan. At ang aking isi-share ay tungkol po sa salvation dahil gusto ko po talaga matutunan ko more, mas lalo ko matutunan kasi syempre ang tungkol sa Panginoon ay very deep po yan mga kaibigan, hindi po yan yung basta-basta lang na pagbasa mo ay agad-agad. Meron ka maunawaan na mababaw, pero meron pa rin mas malalim doon. So kung tayo nga ay dapat mag-share noon para ating matagti-tagti. So sana mga kaibigan sa salvation tayo concentrate at every Sunday salvation talaga ang ko mga kaibigan yung bali topic ko kasi nga gusto ko rin siyempre kung masabi ko sa sarili ko na ligtas ako na sana kayo din masabi nyo 100% kasi nung nasa Catholic ako sorry talaga kung mag-mention ako ng Catholic, doubt talaga ako sa pagsasabi ko na ligtas ako, ngunit nandun ang doubt. Totoo nga ba? Kasi mahirap din magsinungaling tayo na hindi natin alam talaga ang totoo kung ligtas tayo dahil kung mabasa natin ang Biblia, masabi talaga natin hindi ligtas kung hindi natin kilala si Jesus Christ. At yung pagligtas tayo may mga proven yun. May mga gift, kagaya ng sinabi sa Acts, no? Chapter 2, verse 38, yung kalooban ng Espiritu Santo. Isa din sa proven mga kaibigan at totoong matatanggap natin yun. So sana po ay hindi kayo magdamdam kung nagsasabi ako about sa mga ganito na dahil gusto ko po na kayo din mismo talaga mga kaibigan. Yung iba kasi mga kaibigan, tinatago nila mga kaibigan. Tinatago nila ang katotohanan. Tinatago nila sa atin. Kaya ang Panginoon gumagamit na siya ng maraming tao. Sabi sa totoo mga kaibigan. Nasa labas, hindi sila pastor, hindi sila pastora, or hindi sila pari. Mga normal na tao mga kaibigan, kung saan na lang lalo na doon sa internet, may na-encounter ako. Tapos sa Korea siya mga kaibigan, ang ganda niya. Tapos nag-chat kami, sabi ko, mag-testimony ka sa akin, malapit na ako mag-Grand LS. Sabi niya, oo, sana naman to. Sabi niya, hindi niya alam. Sabi ko, ituturo ko sa'yo. Sana hindi siya magbago mga kaibigan. At sabi niya sa akin, meron pa isa nasa Saudi. So, ibig sabihin, hindi lang pala ako, sabi ko nasa Japan ako. So, talagang nagkalat-kalat na mga kaibigan yung sinasabing Bride of Christ. Sa iba-ibang bansa mga kaibigan. Imagine, nasa Japan ako. Hindi lang siguro ako dito sa sa Japan kasi parang may na-encounter din ako na sa Japan din siya. Ngunit, nawala na siya sa ko. Iwan ko kung totoo yun na binago siya. Baka siya, no? So, magbasa na po ako. Pasensya po talaga at nauna yung aking pagbabahagi kaysa pagbabasa. Sige. To the chief musician, a psalm or song of David from Psalm chapter 68, verse 1 to 35. Hi, Dance Max TV. Mega love shout out. Mega love shout out daw po sa lahat, sabi ni Dance Max TV. Bumangon nawa ang Diyos, mangalat ang kaniyang mga kaaway. Sila namang nangagtatanim sa kanya ay magsitaka sa harap niya. Kung paanong napaparam ang usok ay ganun, nangapaparam sila. Kung paanong natutunaw ang pagkit sa harap ng apoy, gayon mamamatay ang masama sa harapan ng Diyos. Ngunit mangagtuwa ang matuwid.
Mga gagalak sila sa harap ng Diyos, oo, mga gagalak sila ng kasayahan. Kayo'y magsiawit sa Diyos. Kayo'y magsiawit sa kapurihan sa kanyang pangalan. Ipaghanda ninyo ng maluwag na lansangan siya na nangangabayo sa mga ilang. Ang kanyang pangalan ay Jah, at nangagagalak kayo sa harap niya. Ama ng mga ulila, at hukom ng mga babaeng bao, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Pinapagmamaganak ng Diyos ang mga nag-iisa. Kanyang inilalabay sa kaginhawaan ang mga bilanggo. Ngunit ang mga mapaghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa. O Diyos, nang ikaw ay dumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay dumakad sa ilang, Sela. Ang lupa ay nayanig, ang mga langit naman ay tumulo sa harapan ng Diyos. Ang Sinai na yaon ay nayanig sa harapan ng Diyos ng Israel. Ikaw, O Diyos, naglagpak ng saganang ulan. Iyong pinatibay ang iyong mana noong ito'y mahina. Ang iyong kapisanan ay tumahan doon. Ikaw, O Diyos, ipinaghanda mo ng iyong kabutihan ang bukha. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga babaeng nanghahayag ng mga salita ay malaking hukbo. Mga hari ng mga hukbo ay nagsisitakas, sila'y nagsisitakas at nangamamahagi ng samsam ang naiwan sa bahay. Mahihiga ba kayo sa gitna ng mga kandungan ng mga kawan na parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak at ng kanyang balahibo ng gintong magdilaw? Nang ang makapangyarihan sa lahat ay magkalat ng mga hari roon at tila nakanaib na sa salmon. Bundok ng Diyos ay ang bundok ng Basan. Mataas na bundok ang bundok ng Basan. Bakit kayo'y nagsisiirap, kayong matataas na mga bundok? Sa bundok na ninasa ng Diyos na maging kaniyang tahanan. Oo, tatahan doon ang Panginoon magpakailanman. Ang mga karo ng Diyos ay 20,000, sa makatuwid bagay 1,000,000. Ang Panginoon ay nasa gitna nila, kung paano sa Sinai, gayon sa sanktuaryo. Sumampak ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag, tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapaghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan. At kay Jehovah na Panginoon, ukol ang pagpalaya sa kamatayan. Ngunit nasasaktan ng Diyos ang ulo ng kanyang mga kaaway. Ang bunbunang mabuhok nang nagpapatuloy sa kaniyang sala. Sinabi ng Panginoon, ibabalik ko muli sa Basan, ibabalik ko uli sila mula sa mga kalaliman ng dagat. Upang madurog mo sila, na nalulubog ang iyong paa sa dugo, upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaroon ng kaniyang pagkain sa iyong mga kaaway. Kanilang nakita ang iyong mga lakad, O Diyos. Sa makatuwid bagay ang lakad ng aking Diyos, ng aking hari sa loob ng sanktuaryo. Ang mga aawit ay nangagpauna, ang mga manunugtog ay nagsisunod, sa gitna ng mga dalaga na nagtutugtugan ng mga pandereta. Purihin ninyo ang Diyos sa mga kapisanan, sa makatuwid bagay ang Panginoon ninyong mga sabukal ng lahi ng Israel. Dooy ang munting Benjamin ay silang kanilang puno, ang mga pangulo ng Joda at ang kanilang pulong
ang mga pangulo ng Zabulon, ang mga pangulo ng Neftali. Ang Diyos mo'y nag-utos ng iyong kalakasan. Patibayin mo, O Diyos, ang ginawa mo sa amin. Dahil sa iyong templo sa Jerusalem, mga hari ay nangagdadala ng mga kaloob sa iyo. Sawayin mo ang mga mailap na hayop sa mga puno ng tambo, ang karamihan ng mga toro na kasama ng mga goya ng mga bayan, na niyayapakan sa ilalim ng paa ang mga putol ng pilak. Iyong pinangalat ang mga bayan na nangagagalak sa pagdidigma. Mga pangulo ay magsisilabas sa Egypto. Magmadali ang Ethiopia na igawad ang kaniyang mga kamay sa Diyos. Magsiawit kayo sa Diyos, kayong mga kaharian sa lupa, o magsiawit kayo sa mga pagpuri sa Panginoon. Sa Kanya ay sumakay sa langit ng mga langit, na noon pang una narito binibigkas niya ang Kanyang tinig, na makapangyarihang tinig. Inyong isa, Diyos, ang kalakasan. Ang Kanyang karilagan ay nasa Israel. Ang Kaniyang kalakasan ay nasa mga langit. O Diyos, Ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong mga dakong banal. Ang Diyos ng Israel ay nagbigay ng kalakasan at kapangyarihan ng Kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. Ito ang magandang salita mula sa Salmo, sa awit ni David. Purihin natin ang Panginoon. At tapos na po ako, mga kaibigan. At salamat po sa inyong pagtambay sa aking 3 billion viewers. Boneta Munales, thank you for staying. Mary Ann Ribotok. Thank you for coming. Thank you for staying. So mga kaibigan, ng aking ibagi dito ay itong tungkol sa salvation, mga kaibigan, uli. At ating mababasa dito sa verse 19, mga kaibigan, sinabi ito, purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. O di ba mga kaibigan, sa New Testament itong si Jesus Christ, di ba? Siyang pumapasa ng ating mga kasalanan. Dito pala ako magtingin. Siya ang pumapasa ng ating mga di ba, kasalanan, mga kaibigan, di ba? Pinasan niya ang cross dahil sa ating mga kasalanan, di ba? Amen. Di ba mga kaibigan? So dito sa 20 sinabi, ngunit sasaktan ng Diyos ang ulo ng kanyang makaaway. Hindi pala. Ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan, at kay Jehovah na Panginoon ukol sa papalaya sa kamatayan. Jehovah. Itong Jehovah, mga kaibigan, no? Para sa akin, isa lang talaga yan, si Jehovah at saka si Jesus Christ. Sa Old Testament, pangalan niya is Jehovah. Ngunit nung nasa New Testament na ay si Jesus Christ. May nabasa ako noon hindi dito sa Psalm na may word na Jehovah, na same talaga, yung parang I am who I am. Yun, hindi ko na maano, pero next time encounter natin yan ulit, mga kaibigan. At si Jesus, may sinabi din siya sa New Testament na before Abraham come, I am. Sabi niya gano'n, may sinabi siya doon sa Matthew, yun, mababasa natin yun sa Matthew. I am, sabi niya ng gano'n. So, itong dito na tinutukoy ni King David ay si Jesus Christ. Ito, mga kaibigan, ang kaligtasan, mga kaibigan At ating basahin dito sa Hosea, mga kaibigan. Maraming mga references about kaligtasan, mga kaibigan. Hosea chapter 13 verse 4, mga kaibigan. Dito, ganmay ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Egypto.
at wala kang makilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Walang tagapagligtas. Si Jesus, mga kaibigan, 'di ba? Siya lang naman talaga ang nagliligtas sa atin, 'di ba? So, kung ating unawaing maigi ang mensahe dito sa Hosea chapter 13 verse 4 na walang ibang Diyos kundi ako, ang inyong tagapagligtas. Si Jesus, sino ba siya? 'Di ba siya ang tagapagligtas? So, hindi na dapat nating doubt, magdududa kung sino si Jesus Christ. Kasi sa ibang mga kaibigan, si Jesus Christ ay tao lang talaga. So, ang Diyos ay nagpakatao bilang Jesus, di ba? Kaya nga, ang pangalan niya ay Jesus nung tao siya, pero nung namatay na siya, Christ, kaya Messiah, di ba? Messiah, si Jesus. Paano ko ba explain sa inyo? Pero, hindi talaga yan magkaano mga kaibigan, hindi talaga yan ipagdududa kung sino si Jesus Christ. Siya ay anak ng tao at anak ng Diyos. Anak siya ni Maria, tao si Maria, di ba? Ngunit, paano siya naging tao? Espiritu Santo, di ba? Sino yung Espiritu Santo? Yun yung Diyos, di ba? So, yun parang, kung sa akin mga kaibigan, sa mababaw na pangunawa ako si Jesus Christ ay, halimbawa, yung Diyos pumunta kay Maria, yung Espiritu at nagbuo, naging tao, lumabas. Yun ang para sa aking naunawaan. So, hindi nakapagtataka kung bakit siya Diyos. Kasi galing siya sa Diyos yung Espiritu So, nagdumaan lang siya sa tao, kaya hindi din naman siya pwedeng hindi siya maging tao. Kasi kung hindi siya naging tao, wala tayong tagapagligtas. Wala yung mismo ba magpako sa cross, yung blood niya mga kaibigan, through His blood, kaya tayo ay naligtas, di ba? Sa blood. Yung blood niya is a symbol na yun ang maghuhugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga doon siya nagtagumpay, doon natalo ang kanyang kaaway, no? Kaya symbol of blood is very strong talaga. So yun ang ko mga kaibigan. So sila kasi ang sa kanila tao lang si Jesus Christ, dahil nga may Diyos talaga, may Diyos, no? At si Jesus ay tao, lumabas. So ngayon, nasaan si Jesus? Yun ang tanong ko nasaan si Jesus Christ kung hindi siya Diyos? At bakit kailangan natin siyang i-worship? Kailangan tatawagin yung pangalan niya. Bakit sasambahin natin yung pangalan niya? At meron nga ito bago talaga na nabasa ko sa hindi ko makalimutan, John chapter 12 verse 44. Kahapon lang Sometimes mga kaibigan, bibigyan ako ni Lord ng word para maunawaan ko kung sino siya. Kasi lagi kong pinagdasal, Lord, sige na Lord, ipakita mo sa akin para paano ko ba ma-explain ang tungkol sa iyo. Kasi ako, kilala ko, alam ko kung sa sarili ko hindi ko ma-deny na siya talaga ay Diyos. Ngunit, paano ko ba i-explain, Lord? So, ngayon, mayroon akong online friend na nag-share siya ng word. Ibang translate. Binasa ko, sabi ko, kung ito yung pagbasihan, dalawa doon, si Jesus at saka Diyos. Ngunit, binasa ko sa King James. Nung binasa ko sa King James itong John chapter 12 verse 44, ang nabasa ko ay very amazing. Talaga, amazing ang basahin ko mga kaibigan sa Tagalog. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Nagsugo sa akin, alam mo mga kaibigan, parables to yung inano lang niya, yung dinaan niya sa patay ng haga. Kasi, kung hindi nakakakilala kay Jesus Christ, hindi masasabing siya lang yan. Para sa akin, siya lang yan Bakit ganun pa? Bakit sasabihin pa niyang ganun? Ang ganda kaya doon ako, nung binasa ko talaga itong John, doon ko na si Jesus Christ ay God talaga. Na doon ko talaga na feel yung love niya sa atin, yung feel ng kanyang pagka-powerful. Parang kinausap ako mga kaibigan habang binabasa ko to yung Book of John. Kaya doon ko talaga na na-amaze. Sobrang powerful, sobrang pag nagsumasagot siya, talagang point to point. At grabe talaga na doon ko na
sobrang napupuri ko si Jesus Christ, 'no?